What's up? Nandito tayo ngayon with Coach Luis and Coach V. Si Coach Luis, siya pala yung nag-head ng ating AI project. Si Coach V naman, isa sa ating mga premium coaches. So Coach Luis, para sa itong una kong tanong, bakit mo ba akong minessage nung, I think that was August 2023? Kasi coach, parang naghahanap ka ng coach nun, di ba? Then, kilala ko naman si Timothy, kaya yun, parang nagkaroon akong idea na baka pwede makasali rin ako or maka-join din ako as a coach sa TMT. Then, parang sabi ko rin sa sarili ko na kapag turo naman na din ako ng Forex, so bakit hindi na ilagay ko na lang siya or mas i-position ko yung sarili ko na formal na Forex coach na talaga. Paano nyo na-realize na, sige, seseryosohin ko talaga yung Forex trading? Ikaw, si Coach V, merong mga businesses, tas ano siya, employed siya. Si Luis, bata pa lang. Diba? So, paano nyo nasasabing, Forex talaga ako, G talaga, seryosohin ko talaga to? Ako? Sige, ikaw. Sige, sa akin kasi, nung, di ba sabi ko nga before is, nag-try ako ng mga business start ako, mga maliliit, no? Then eventually, nag-fail siya. So parang sa akin, hindi ako built sa mga ganun talaga. Yung talaga magsa-start from the scratch, yung mag-isa ako. Isipin mo dati, pinakaunang negosyo kong pinasok, food cart, nag-fail pa. Tapos yung pwesto ko noon, libre pa. Basta hindi yung mga malalaking siomay. O yung maliliit na. Baka naman yung mga networking yun. Oo, nasa gano'n. Oo, yun. Yun. Sino nag-recruit sa'yo dun? Hindi ko na maalala eh. Basta nagpasok lang ako nung basta mga capital noon, di ba? Pero kaibigan mo. Di, parang walk-in lang yata ako. Parang coach, no, isang araw na tripan ko na lang, negosyo nga ako. Tapos sabay nag-fail pasok. pa. Kasi meron kaming bahay nun sa, may bahay kami sa QC. Malapit sa school, malapit sa hospital. So maganda. Ganda ng location mo dyan, sir. Ganda, libre pa. No? Fail siya. After no, di ba nakakatawa lang yung story nun. Pero after na nangyari. So yun, edi nag-try din ako ng mga iba, mga several businesses nag-start. Pero talagang hindi ako built sa ganun. Kailangan ko ng, if ever I'm going to start, kailangan ko na may kasama talaga. Okay. Hindi ko kaya yung talagang, yan parang kaya yung mga founder level, ganun. So kailangan ko may kasama talaga. Tapos yun, tapos eventually, fast forward, na-discover ko yung Forex trading. So yun ang mas naging patok sa akin kasi ang puhunan ko lang is ako lang. Mag-isa lang ako. Wala akong tao na iniisip, wala akong overhead. Kumbaga yung skill ko, tapos i-apply ko lang yung skill ko doon sa Forex. So parang nakita ko siya as talagang patok siya sa akin sa lifestyle ko and also sa pinagdaanan ko. Ang galing. Perfect. Congrats. Coach Luis naman, paano ka nagsimula mag-Forex trading? Forex, tingin ko, Or mag-trading in general pala? Kasi alam mo, nagsimula ka crypto, no? crypto coach. Bale, parang yung kasi, mahilig ako sa mga nag-explore ng kung ano-ano. So, bale, nasama si crypto and Forex doon or si trading nga in general. Tas nung parang pandemic coach, estudyante ka. Pandemic, hindi ka namamasahe. Wala kang pera, wala kang baon kasi hindi ka pumapasok, online class lang. Kaya sabi ko, ano kaya pwede kong pagkakitaan? Doon ako nag-start sa crypto. So, paano mo nakita yung crypto? Or sino nag-introduce sa'yo? Ito nga parang sobrang random. Ewan ko, parang kahit ako coach, di ko na alam kung saan ko nakita yung crypto na yan. Parang ganun na lang siya. Tapos, yung pinaka-start ko, parang games to Crypto Blades yung tawag. Crypto Blades. NFT, naalala ko yun. Crypto Blades. Kasabay ng mga Axie yun, di ba? Kasabay ng Axie. Kasabay nga. Yung parang parang sobrang nag-boom yung mga crypto na NFT games mo tawag. NFT yan, di ba? NFT games. So yung mga Axie, Crypto Blades. yung dalawa atang sikat di ba? Yan, start ko siya sa Crypto Blades, coach. Tapos, napansin ko sa mga groups, sobrang bago pa lang ng crypto, di nila alam, halos parang 80% ng mga tao hindi marunong mag-deposit, di marunong mag-withdraw. So, yung problema na yun, nakita ko siyang opportunity para kumita doon. So, ang kapalit nun, ako mag-withdraw para sa kanila or ako magde-deposit, then may commission lang ako. Ang maganda nun, coach, pag sa akin sila nagpa-deposit, sa akin na rin sila mag-withdraw. Kasi alam nila na safe yung pera ko sa tao na to. Pero nung tumagal yun nga, dami ng mga mga tutorials sa YouTube, paano mag-withdraw, paano mag-deposit. So, medyo humina yon hanggang sa tinigil ko na. Then, yun, inaral ko na yung trading or futures ng
Crypto. Oo. Una kong pinosisyon doon, tanda ko pa. Nag-long ako sa Bitcoin, tapos kumita ako. Beginner's luck. futures? Oo, beginner's luck yun. Bale, 25x pa lang kasi alam kong leverage na mababa pa lang, kaya beginner's luck talaga, tapos bullish yung market. So, naisip ko bakit futures tawag sa kanya. Siguro, kasi di ba pag spot lang, bibili ka lang, tapos hintayin mong umangat. Parang stocks, no? Stocks lang. Paano ako kikita pag pababa? So, parang naisip ko, yung futures siguro, ipipredict ko yung future. No? Tapos, ganun pala talaga siya. Sobrang sama ko. Tapos, doon ko na na-start yung pag-crypto ko. Then, habang tumagal, yon, parang sabi nga, may mga nag-introduce na yung Forex daw is mas maraming nagtitrade, mas malaki yung volume. Kaya, nag-Forex na ako. Yun. So, para din siyang binary options. Parang in a ganun way, din. no? Oo. Pero, Ano ba yung binary options? parang ano yun ko? Yung saan Call yun, put. parang call and put. Kumbaga parang kunyari Euro USD, the next 5 minutes, anong na-foresee mo? Aakyat ba yung price or bababa? Yun. Oo. Ganun ko siya na-explore. Kasi mahilig talaga ako mag-explore ng kung ano-ano. So, explain lang natin kung ano yung mga pinaka-ginagawa nyo as coach sa TMT. So, si Coach V as a premium coach, si Coach Luis. Actually, si Coach Luis, sa AI siya, pero doon din siya sa tinatawag nating CTT na Discord. So, everyday meron mga live trades doon. So, ayun. Sige ko muna, Coach V. So yun, syempre isa sa mga premium coaches sa TMT. So fa-facilitate ako ng mga calls. Yung bootcamp natin ngayon, di ba? So yun, mga batch 1, batch 2, batch 3, etc. Nakailang batch ka na? 3 na ngayon so far hina-handle ko na batch. Tapos, ano pa ba? Tapos, rin, community management. Yan, kami, kasama ko si Coach Luis doon. Sa mga naturuan mo sa premium, ano yung mga characteristics or behaviors or attitudes na meron yung mga nagsasucceed? Ako, ang nakikita ko lang is yung talagang, yung tipong makulit in such a way na laging tanong ng tanong. So, para sa akin, maganda siyang barometer or gauge pa lang sa simula na, ito magiging to. Kasi talagang siya, pursigido siya matuto, tapos lahat pinapakita. Willingness to learn, lahat. Oo. So, yun ang pinaka number 1 trait na nakikita ko based sa experience ko sa coaching. Nice. Coach Luis naman, sa mga nagpa-profit doon sa CTT natin. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung CTT Discord talaga, yung CTT Discord natin is certified 30-minute traders. Sila yung mga nag-graduate from premium. So ngayon, meron silang access dun sa alumni channel natin or mga graduates andun. And every day, may mga tumatambay doon para mag-trade. Coach Luis, ano yung mga attitudes, behaviors, or characteristics ng mga nagpa-profit doon sa CTT natin? Actually, yung mga coach, mga nagpa-profit doon is yung alam talaga nila yung trades nila. Like, hindi sila naglagay lang ng support out of nowhere or resistance out of nowhere. Pag nilalagay nila yon, ito, support ko to. May istorya to, hindi ko lang siya basta nilagay. Tapos same sa resistance. And when it comes, yun sa technicals yun. When it comes sa, sa psychology or trading psychology naman, sila yung mga kaya nilang i-handle yung mga losses or alam nila kung kailan sila titigil. Yun. Kasi minsan, puro losses tayo tapos gusto nating bumawi or bakbak pa rin nga. Tapos, ang mangyayari nun, parang naisip mo gusto mo bumawi, yung market na lang tuloy yung babawian ka. Tapos, hindi clear yung mind mo, hindi clear yung trade plan. Actually, clear yung trade plan, pero yun nga, natitrick ka ng mind mo na kailangan mo bumawi. Hindi mo siya nasusunod. Nasasayang, na-violate mo siya. Then, yun, technicals, risk management. Yun lang naman, coach. Pag, talaga, more on, alam nila yung ginagawa nila, tapos na-explain nila ng maayos, yan, most likely profitable yun. Tapos sa trading psychology, ano yung mga ginagawa ng mga successful pag meron silang mga loose streak? Ano ulit yun? Yung alam nila kung kailan sila titigil, dapat. Oo. Tapos ano yung magiging game plan nila usually pag ganun? Kasi most likely ako, coach, pag loose streak, titigil talaga ako din. Parang, muna ako, unwind. Kasi parang bigla kang mangangati sa chart, tapos pag loose streak ka, parang sobrang clouded ng utak mo eh. Tapos, pagpunta mo sa chart, gusto mo nang, wala ka naman dahilan, gusto mong mag-buy, gusto mong mag-sell. Parang natin, AI natin, chill muna tayo. Chill muna tayo. Tuloy-tuloy na. Entry ako, kailangan ko bumawi eh. Pero pag clear yung mind mo, malalatag mo yung trade plan mo ulit, mababasa mo, masusundan mo siya. Tama. So parang parang ang nangyayari is, the more na inahabol mo,
The more na lumalayo talaga sa iyo, no? Di ba parang the more na feeling mo mahataw ka, pero yung hataw mo pabaliktad. Coach, napansin ko din pala yun sa trading. Baliktad siya kasi pag normal work, pag gusto natin kumita ng mas marami, mag-OT tayo. Sa trading, pag nag-OT ka, baliktad, ikaw yung magbabayad sa chart. Napansin ko yun, pag parang naghahabol ka ng profits, mas mas mahirap siyang gawin. Unlike sa magte-trade ka ng maayos. Parang kabalik na rin din sa negosyo, di ba? Kailangan mo mag-hustle hard sa negosyo, double time, triple time, di ba? Well, dito sa trading kasi different approach siya. Kumbaga yung less is more. Hindi mo kailangan na maraming trades. Hindi siya magiging barometer or gauge na magiging successful kayo. Kumbaga quality ka over quantity. Correct, oo. So parang nakikita kong hataw talaga sa trades is yung sabi nga nila yung sitting talaga di ba? Yung pag-upo, yung pagiging patient, pagiging disiplinado. Sa normal world, hindi siya madali. Di ba? Sa average kasi is the more na magpukpok ka, the more nakikita ka. Di ba? The more na meron kang screen time, the more na magpuyat ka, the more nakikita ka. Pero iba talaga dito. So ano yung pinaka nag-work sa inyo? Ano yung daily routine nyo sa pagtitrade? So, daily routine ko, syempre, pagkagising ko, breakfast, tapos silip na ako ng charts. Ang gagawin ko, silip lang ako mga 10 to 15 minutes. Plot ko lang kung ano yung gagawin ko throughout the day sa mga favorite pairs ko. Ganun ko na siya gagawin. Kasi yun ang magiging marching orders ko for the day or yun ang magiging battle plan ko para sa araw na yun. Kaya importante sa akin mag-charting ng umaga. Tapos set ng alarm, 'di ba sa TradingView may mga alarm 'yan, yung price alarm. So, yun, set ko lang sa mga certain currency pairs. Tapos yun na, once na pumasok na, nag-alarm na sa akin, nag-trigger na din, check ko kung okay yung mga confluences, kung okay yung mga... So day trader ka na ngayon? Yes, oo. Dati swing ako Pero ngayon, mas bagay na kasi yung mga students ko rin, kadalasan day trader din ang gusto nila. So, sasabayan ko din. Kailangan ko rin sumabay sa kanila. Ikaw, Luis, Ako, routine mo? Pag pang-start ko ng day, breakfast din syempre. Tapos parang simula pa lang ng araw na sinasabi ko na sa sarili ko na nagawa ko na lahat ng maayos. Para siya. Parang pinrepare ko na yung mind ko na okay na lahat ng kailangan kong gawin ngayon, nagawa ko na siya ng maayos. Parang gagawin ko na lang siya the rest of the day. Tapos sa trading ko, around pag mga London session, ayun, mga 2 p.m. Session. Pre-market yan, coach. Diyan ko titignan yung yung market. Mga 2 p.m., mga 15 minutes lang siguro. So paano may setup ka ng 1 p.m.? Bala na, basta Hindi. saan mo i-setup yun? Depende, pero most likely kasi titignan ko siya 2 p.m. Pero kung may trade ako, kahapon, tignan ko na siya pagising. Yan, tingin lang naman. Das, before London session, tapos next na is execute ako ng 3 p.m. kung meron. Then, 8 p.m. doon na yung magti-trade ako. Minsan nagti-trade or madalas nagti-trade talaga ako ng 8 p.m. kasi nagti-trade din yung community. Minsan nakikisabay na ako sa live trading. Kaya talaga siya live trading kasi nagti-trade talaga. Yung 745ers. Hindi na ako sumasali doon 745ers. Again, no? So, sabi mo sa kanila, anong 745ers? So, yung 745ers, sila yung mga graduates or student ng TMT na malulupit, nagtitrade sila ng umaga kasi yung ibang tao doon, hindi makasabay sa gabi kasi iba yung time zone nila. So, nagtitrade sila 7:45 a.m. sa Philippine time. So, kaya 745ers tawag sa kanila. Tapos may model din sila, iba din yung strategy nila for that specific time. Yun. Ayun yung mga 745ers natin. So, nag-try ka na mag-ganon, sumali dun? Coach, na-try ko isang beses kasi totoo naman malakas yung volume ng gold tsaka ng USD/JPY ng ganong time. Tapos, pero ngayon parang hindi sila nagsa-745 kasi parang medyo magulo daw yung market. Tsaka na medyo nabibisi ganun. Pero usually pasok sila mga 8 a.m. onwards, 'di ba? May mga nakahanap na sila niyan. Before 8 a.m. naka-plot na sila. Si kasi yung isa doon, si Barnes 'yon. Isa yun sa CTT. Yun talaga yung trade plan niya. 7:45 lang dapat siya magte-trade. Yun. Gets. So parang nag-aya na rin siya tapos may mga pumunta na rin. Tanong ko pala sa inyo guys, ano yung pinaka-recent nyo na big win? Sa akin yung yung nag-flip ako. $60 lang flip ko.
nakakuha, pero mababa lang, na-flip ko lang siya ng $600. Supposedly, yun nga, dapat 2K USD yun, pero di ko alam bakit, pero na-ano ko na siya na-state ko na sa sarili ko na may potential yung setup ko na aabot siyang 2K USD, pero somehow kasi parang tao pa rin tayo, may emotions pa rin. Kaya parang, nung nakikita ko kasi yung trade na yun is, bago ko matulog, coach, nakita ko siya, profit, 600. Paggising ko, profit siya, 900. Tapos medyo natulog ako ulit. Tapos paggising ko, 600 na lang. So, parang, ano ba, bumalik pa to sa 400, ganun. In-out ko yung 600. Tapos ang malupit pa, yung mismong 600 na pinag-outan ko, doon na siya, gumanon, gold to gold. So sana magkano dapat yun? 2K talaga, coach. Sinakto ko talaga yung 1,000 pips. Tapos 0.2. Yun. Congrats, $60 sa 600 USD. Lupit Isang araw. Isang araw ba yun? Isang araw. Isang araw. Oo, isang tulog lang. Galing tayo nun sa sa TMT Tuesday. Tapos, Galing. Nag-trade ako. Pinakita ko kay Coach V. So ilang trade yun? Isa lang? Sa lang, Coach. Oo. Coach V, ikaw. Sa akin yung para sa akin magandang month ko yung recent yung April. So halos mga naka 32% ako noon. Kasi maganda yung market condition. As in lahat ng pinapasukan kong trade okay siya. Siguro swerte din sa market, maganda rin yung timing, no. Kaya yun na parang naging breakthrough ko na for this year. Ito yung naging breakthrough ko na month, itong April, no. So parang roughly mga naka 6K yata or 6.5 USD. Lakas. Oo. In 1 month. Kaya 10 times nung sa akin, Coach. 10 times nung sa akin. Ito pala, sa'yo isang araw, sa akin 30 days. ito pala, Coach V. Kwento mo sa amin yung Kasi, Coach, di ba nagte-trade tayo ng AI? Ay, sa flux. Tapos nagpahanap siya ng signal sa akin. Nag-profit siya doon. Oo, Sa sumabay signal ako. Oo. Kasi sabi ko kay Luis, Coach Luis, sa Messenger, Coach Luis, baka yung, di ba nagte-testing ka ng flux, di ba? tinetest pa lang. So baka pwede mo kaming batuhan ng signal, gano'n. So sige, check. Tapos biglang nag-message si Coach Luis. Ito, try mo, gold, gano'n. Sell yun o buy? Buy yata. Gold, Coach B, gold buy. Oo. Coach V, gold buy. Ako, syempre, wala na akong isip-isip kasi testing phase din di ba? Try ko sa isang kong account, tapos nag-risk ako mga 5% or 3%. Pero guys, wag nyo gagayahin to Ano lang naman to parang testing lang, ganun, katuwaan. Tapos yun, nag-up siya eventually, nag-up mga 900 USD in a matter of 2 hours. Diba? Ganun. Kung talagang na-timingan mo din. Ang malupit pa doon, Coach, nung pag-out niya, may news after, mas tumaas Mas tumaas pa lalo. Kung hinold nga, mga 3K siguro 3K, yun 5K yun. Oo. 3K, 5K. Kaya talaga. So usapang AI na tayo. Ano tingin nyo sa AI? Yan na ba talaga yung next o manual pa rin? Ako para sa akin, hindi siya pwede pa as of now kasi parang nasa beta pa siya Hindi, kailangan pa rin ng human intervention, kailangan pa rin ng logic ng tao. Kumbaga, ang magiging validator pa rin is yung brain or yung human mind. Kasi kung iaasa mo sa AI, talagang set siya sa specific parameters. So paano kung yung mga scenario na dumating, let's say, choppy market or sideways, di ba? So, hindi naman yun nakikita ng AI. Basta ang pakialam lang ng AI kasi is kung ano yung nakaset sa kanya, yun lang ang gagawin niya. Kaya, kailangan pa rin ng human thinking or ng human intervention sa mga ganyan bagay. Hindi pa siya pwede iwan as of now. I don't know what will happen 5 years or 10 years from now. Baka magbago yung landscape, diba? Pero as of now, hindi pa talaga pwede. Ikaw, Coach Luis, ano tingin mo? Para sa akin, ang AI, pag trading for AI, tingin ko, ang mangyayari doon is, yung AI kasi, eto lang naman, pagdating sa pagiging logical sa AI tayo, syempre. Kasi yung tao, hindi forever or all of the time kaya maging logical kasi nga, may emotions tayo. So, yung AI, wala yan. So, yung AI is naka-program. So, gagalaw yan, algorithmic, by logics. So, when it comes to logic, sa trading, sa AI tayo, kumbaga, mawawala yung judgment mo as a person na minsan kakabahan ka, baka tumaas na, baka bumaba na. Tapos, si AI alam niya Hindi naman niya alam na alam talaga, pero
yung work niya is, lalabas niya yung signal niya pag na-meet yung specific criteria. Wherein, pag tao tayo, kahit nakikita natin yung criteria na yun, minsan i-disregard natin kasi may iniisip tayong bias natin. So, si AI, wala yun sa kanya. Kung ano yung data, ano yung chart, ano yung ginagawa talaga. Tsaka yun nga, walang emotions eh. Gagawin niya whether you like it or not eh. Kasi, hindi lang naman siya yung chart movement. Madami din talagang ina-analyze yung AI. Kunyari, yung volume. Kasama yun eh. Volume, EMA. Nagsasama-sama niya lahat. Tapos doon siya gagawa ng judgment. Yung tao, kaya ba yun? Kaya mo bang i-analyze yung Bollinger Bands, EMA, volume, RSI ng sabay-sabay? 2 seconds. So parang in short, sa ngayon, kailangan pa rin talaga isa't isa, each other. 'Di ba? Para mag-complement. Correct. Yung nga sabi ni Coach Luis, Coach Job, okay lang ba diskartehan ko na itong AI? Sabi ko, hindi. Kung ano yung lumalabas dyan, i-trade mo lang. Kasi ang goal natin is makahanap tayo ng settings na sobrang dali na para sa mga magiging students natin na pag lumabas yun, talagang trade na lang talaga. So, yun talaga yung pinaka goal or pinaka vision. So, atin sobrang mas papadali talaga yung trading. Pero as of now, wala pa talaga. Kung may nagsabi sa'yo na easy money, sure talaga na kikita, and sure bot talaga, sure AI, hindi pa ako niniwala talaga. Sa ngayon, wala pa talaga. Pagdating lang talaga sa logics, AI tayo kasi computerized. So, yun maganda rin no, sa AI, yung sinasabi ni Coach Luis na wala talagang any human bias. 'Di ba? So, sa atin kasi, kunyari magsunod-sunod talo natin, minsan ayaw na natin yung setup natin, ayaw natin trade, tapos biglang sayang paldo sana, 'di ba? So, except na lang kung AI talagang pasok na siya na pasok eh. Eto pa, Coach. Kabali, nakabay ka nga. Tapos yung market nagpapakita ng bearish move, i-disregard mo siya. Kasi nga nakabay ka eh. Gusto mo, tumama ka. Bias mo, no? Tapakan ego mo eh. So, bale, si AI wala siyang ganun. Mabilis siya mag-adjust, magpalit ng ano. So, minsan challenge din yun, minsan okay din yun. Yung ang bilis magpalit ng bias. So, parang nagkasunod-sunod pala yung talo namin sa AI ni Coach Luis. Kasi nag-ranging siya, tapos yung ranging niya sobrang nag-momentum, ranging na momentum, no? Paano kaya yun? Tapos nagsi-sell on support siya, tapos nagbabuy on resistance. Parang in-scam kami, pero ganun talaga. Oh. Kaya hindi pa talaga siya release sa market. Pero Coach, yung mga doon, kaya lang tayo dumami yung loss. Then, yung iba kasi nag-profit talaga. Pero yun nga, parang kailangan mo siyang AI yun, pero kailangan ng tao para mag-execute. So, minsan nilalabas ng AI yung signal, malilate ako. Kaya, parang yung instead na $40 loss, para magiging 80, ganun. Kasi nag-move na siya. Nag-profit na din siya. So, maganda ma-automate natin, no? So, yun na pala yung next natin, i-automate natin. So, wait nyo lang yan. Meron tayong bagong update. So, sayang, parang $400 tayo ng first 2 weeks. Tapos, nung nag-ranging, negative $900 naman tayo. From profit na 400 to negative 500. Yung 3K, naging 3,400, tapos naging 2,500. So, kung merong tanong na sobrang favorite mong tanong sa'yo, na sana laging tinatanong sa akin to, ano yun? Ito laging natatanong sa akin ng mga students, no? In ano lang naman, very general yung question nila. Pero kasi ang dami mong pwedeng isagot, dami mong pwedeng idugtong-dugtong. Natanong nila, Coach, paano ba maging successful sa Forex? Or paano maging successful trader? Kasi sinasabi ko sa kanila, lagi is focus muna sila sa building ng skill. Huwag muna isipin pera, yung kikitain, kung magkano man, no? Focus yung sa pag-build ng skill, tapos eventually magsusunuran lahat yan. Yung mga perks na yan, yung mga profit, mga income. Tapos, on top of that, syempre, part rin ng skill building mo is yung discipline. Hindi naman pwede na may skill ka pero wala kang disiplina, di ba? So, yung mga ganong question, yung sagot doon kasi lifetime eh. Parang hindi siya pwedeng isang upuan. 'Di ba kailangan mo mag-spend time sa tao as a coach, kailangan mo siya turuan. Oo, weeks, months or even years. Some are years bago nila ma-fully grasp talaga yung true meaning ng skill and patience eh. Kaya yun, talagang favorite ko siyang sagutin in a sense na kasi ang daming value mo makukuha along the way. May makukuha ka sa isang upuan pero as you go by, doon mo makukuha lahat ng mga
knowledge and wisdom ng mga iba-ibang tao. Actually, totoo yan. Kasi nung mga unang year ko sa trading, after 1 year pala, sabi ko, uy, okay to, successful na ako. Pero, siguro kung ngayon yun, isipin ko po siya, layo ko pa nung time na yun. Diba? So, iba-iba talaga yung success. Pwedeng maging successful ka for, kunyari, kumita ka ng 3 figures per month na USD. Kumita ka ng $300 per month, okay na sa'yo yun. Kunyari, after 2 years, kumita ka na ng 4 or 5 figures, then nung third year mo, naubos mo. Parang ganun. So, iba-iba talaga. Doon ko na-realize na tama yung sabi mo, talagang lagi tayong work in progress. Lagi talagang nagla-learn pa, lagi nag-a-adjust. Kasi wala naman yung titigil ka na. Tapos na ako. Nalaman ko na lahat. Walang ganun. Talagang lagi pa rin nag-grow. Sige, ikaw, Luis. Most likely kasi mga tao nagtatanong sila how to start. Ayan, so madalas yung tanungin pero parang naging ano na lang, hindi naman siya paborito pero parang ang sarap niya sagutin kasi nga pag sinabing how to start, parang medyo medyo para paulit-ulit siya tinatanong sa'yo kung paano magsisimula. Pero para sa akin kasi lagi ko lang sinasagot doon pag parang sa isip mo how to start. Simula mo na agad, wag ka na mag-how, 'di ba? Kasi parang pag nag-start ka, magsusunod-sunod na yung yung iba. So, parang, yun, mag-open yung iba't ibang doors para sa'yo. So, pag sinabing how to start, simulan mo na agad, wag ka nang... Kasi, minsan, magpe-prepare pa tayong iba't ibang bagay. Wherein, yung mga bagay na yun is, mape-prepare naman siya along the way. Then, pagdating natin doon, parang, ayun exactly yung bagay na kailangan mo. Na kala mo, kailangan mo na siya agad. Parang may kulang tas di ka nag-start kasi may kulang. Pero pagka-start mo, andun pala yung kulang. Kailangan mo na mag-start para makita mo yun. So, bali ganun. Kasi parang, pag nag-start mo, papasok na lahat yung iba't ibang opportunities. So, kung walang Forex, sino ka? So, ako malamang nasa pa rin, corporate. Corporate life, no? So, sa talagang yung mga multinational companies, yung ganun. Oo, yung gagawin ko. So, masaya ka naman kung nasan ka ngayon. O naman, syempre. Kasi yun time freedom, di ba? Ikaw naman, Luis, sabi ng presidente, walang magpo-forex. Tigilan nyo na lang pag-forex nyo. Anong gagawin mo? Siguro, naghahanap ako ng mga iba pang way para kumita kasi yun talaga yung gusto kong gawin. And parang para sa akin naman, hindi naman yung forex yung end goal talaga na magte-trade ka habang buhay. So, parang parang wala ako dito, coach, kung wala yung forex, tingin ko. Kasi para siya yung naging way para ma-open yung utak ko sa iba't ibang bagay. Kasi pagdating sa forex, ang dami mong asikasuhin nga. Ang dami mong isipin. Tapos, one-man battle siya na hindi mo pwedeng, kunyari, natalo ka sa trade, sikuhin mo kapitbahay mo. Kasi, gugulo kayo. Walang ganon. Walang ganon sa forex. So, bale, parang ang labo na pag walang forex, anong ginagawa ni Luis? Parang ganon. So, para sa akin na lang, nandiyan si forex pero hindi tayo habang buhay magfo-forex. So, para sa akin, ganon. So yun guys, thank you so much for being here sa ating malupit na Jobcast. Thank you so much. Thank you. Food cart Food cart na tayo. Simula kayo mag-food cart na tayo. Business structure. So abangan niyo yung mga videos. Pag siomay at kape alam niyo na. Siomay at kape.